Ayan o. Hindi mo lang ganong mapapansin. Kita mo. Ayan o. Lakas o. Lakas ang vibrate guys o. Ayan o. Lakas. Which is hindi siya normal. Ito. Mararamdaman mo talaga yung vibrate ng makina papunta sa tenga mo. Talagang kumikiliti. Hindi mo lang makita yung pero sobrang bilis niyan. Ayan o. Hindi mo lang ganong. Okay, so mayroong dosing code. Yan ang titry natin. Sige. So check natin yung vibration ng engine kung ano ang kalalabasan. So ayan, nakita nyo wala na siya. Nalesen yung vibrate guys. Tsaka pakiramdaman yung mabuti yung under ng makina. Tahimik na rin. Okay, hindi na ganun kalakas. So ayan na, wala na siya. Okay, so ito yung ilalagay natin guys. So ilalagay na natin tong Hado engine treatment. Sasabay na natin ito guys. Bearing, windowed bearing, lahat ng problema tatanggalin niya yun, i-decarbonize niya yun. Tapos mismo yung piston ring mo. Kita mo yung response ng makina, talagang ibang iba. Kumbaga responsive agad siya. Ganun, no? Kaya nang galit guys. Ayan. So ibig sabihin naka-recover na yung mga mapagpalang araw guys. Another client naman tayo na Ford Ranger na 3.2 wild track. So ang problema nito is loss compression daw and then low power during high acceleration. Tsaka malakas yung vibration ng engine. Hindi lang sa makina, pati na sa driver side maririnig mo talaga yung vibration dahil yung mismo yung tenga mo kinikiliti na. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung mga gagawin natin na hindi tayo magpapalit ng parts. Gamitan natin yung Hado engine treatment. Kung try natin kung makaka-recover ba yung Hado engine treatment na pinapromote natin sa unit na ito. So let's start, let's diagnose na. Pasok. Okay, so ayan na guys yung kanyang makina. Kung makikita mo talagang maglo-low power dahil sa sobrang dumi ng engine. Ayan, kita nyo yung yung problema. Okay, so ayan na yung problema, makikita nyo mayroong oil. Tapos malapit na rin sa kanyang throttle body. So isa yan sa magiging cause ng low power o mga any issue sa engine. Tsaka sa repair manual lumalabas na nag-indicator. And then yung kanya mismong ilalim, may kita nyo, ayun talagang puno na ng dumi. Ayan, malabo. Ayun puno na siya ng oil leak. Tsaka marami nang makapal na dumi sa ilalim. Kikita mo yung itsura ng engine. Ayan. So gawin natin, paanda rin natin para makita natin kung ano yung lakas ng RPM. Dahil nanginginig na, malakas na nanginginig yung makina. Okay, so ang gagawin natin guys, hindi tayo magbubukas ng makina, kundi maglalagay lang tayo ng Hado engine treatment tsaka yung oil na ilalagay dito para makarecover yung engine. Although hindi natin gagalawin yung makina para makita natin kung anong kalalabasan ng treatment na nilalagay natin sa mga ganito mga groomy na makina. Okay, especially sa walang mga budget for overhauling. So try nyo, at least makarecover naman lang yung engine. So sige, check natin, pandali natin guys. Okay. Start. Okay, so start natin guys. Palobat na rin yung battery. Ayan, okay, door ajar nakabukas. So pakinggan natin yung RPM. Wait lang. Ayan, so check niyo yung RPM guys. Ang lakas ng nginig ko. Buong makina, buong unit nanginginig. So yun ang main problem dito. Tsaka hindi normal yung tawag dyan ng under ng makina. Malakas yung under. Ayan. So iba yung under ng makina guys. Talagang nanginginig mismo yung yung kanyang tutok. Yun ang problema dito. So gagawin natin, change oil lang tayo tapos lagyan yung treatment. Try natin kung makarecover yung vibration nito. Dahil sobrang lakas ng vibrate, especially doon sa loob. Mararamdaman mo talaga yung vibrate ng makina papunta sa tenga mo. Talagang kumikiliti. Hindi mo lang makita yung pero sobrang bilis niyan. Ayan hindi mo lang ganong mapapansin. Kita mo? Ayan lakas lakas ang vibrate guys ayan lakas. Which is hindi siya normal. So ayan yung vibrate, napakalakas. Lakas talaga. Ito yung horse. Ayan So
So yan ang problema ngayon. So sige, samahan nyo ako sa racing pointers kung ano gagawin natin. So mag-change oil tayo, magkapalit tayo ng lahat ng system ng kanyang fuel filter, tapos lahat ng mechanism niya, especially yung fuel filter, tapos yung yung oil filter. Okay, tapos hydrogen treatment lang. So okay, so undergo natin ang GenScan guys. So before natin i-scan, check muna natin yung dashboard. Okay. So ayan, start natin. Okay, so makikita nyo wala naman siyang repairman na lumalabas. Minsan lumalabas, minsan nawawala. So ngayon, sa ngayon pinandar natin, wala siyang check engine. Tapos wala rin repair manual, pero malakas yung hinig ng makina. So ang gawin natin, undergo natin ng engine scan. Okay, so scan natin para makita natin kung ano yung mga iba pang codes na lalabas dito. Okay, so ayan na guys, scan natin. Okay, so scan muna natin. Ayan. Ford Ranger Europe America. Okay, quick test tayo. Check natin dito. Patay DTC 4. Yun o, mayroong 4 to. May BCM pa. Ayan, BCM. Front con interface module DTC, dalawa, dami. 8. So makikita nyo guys, yung tawag niyan, yung kanyang code is 8. 12. Ang dami. Okay, so mayroong dosing code. Yan ang titry natin. Sige, dosing yun na code. Balik tayo guys, pagkatapos natin yan. So check muna natin isa-isa. Ready TC. Okay. Right front lamp, daytime running light, monitoring module. So battery, BMS o BMMA module A. Okay, so check natin sa iba. So ito, walang problema sa engine, may vibration and puro yan lights. Hanap tayo ng iba. So ito namang yung BCM, walang problema yung body control module. So dito tayo sa ETC. So ganoon din, right temperature, temperature motor, ventilation, air conditioning, damper precision sensor. Okay, so walang connection sa vibration ng makina yan. So balik tayo dito, tayo sa power control, ready TC. Ito ang problema. Ayan, cylinder 3 glow plug circuit open, cylinder glow. So itong cylinder glow plug is to guys, open circuit. So ibig sabihin may problema yung niya, tawag niyan yung sa kanyang kaya pala hard start siya, kasi nga hindi gumagana yung kanyang glow plug. So yun po yung problema, hindi nagka-function. And then ang problema naman sa kanyang transfer case, unable to transition between 4x4. So may problema yung kanyang 4x4, kaya hindi nag-engage. So ang hinahanap natin dito is yung engine vibration, bakit malakas. Okay, tapos bakit tawag yan, marami na siyang problema na nararamdaman dito sa part ng driver side. So itong nito, walang kinalaman to sa vibration. Itong P075 hanggang P0673, yung mga glow plug, wala nang problema yan, kasi nga tawag yan glow plug lang yan eh. Pag mag-start ang makina, hindi na siya gagagana.
Pero at least mababasa pa rin ng makina ng ECM kung ano yung issue. So yun lang. So balik natin, hindi natin yan i-delete guys, kasi ano tawag yan, at least hindi siya mawala dyan sa mismo sa may ECM nya. Okay, so itong instrument isa-isa na natin para makita natin kung ano yung kalalabasan, kung okay ba yung gawa natin, kung maghahado lang tayo, makarecover ba yung engine, tsaka especially yung power nya. So makikita nyo pag nagre-reading tayo, kusang nagre-relearn yung ECM. So yan, lost communication with the radio. Ito sa radio naman yan. Tapos invalid received from electronic control module, power control module. So problema rin yan sa ano, walang connection yan sa engine running, sa vibration. Okay, so back tayo. At least marami na siyang code na lumabas, hindi na siya basta-basta. Sige, so okay na tayo guys. So exit na tayo. So yan, nakita nyo naman kung ano yung code, at least na reading nyo, na reading natin. Alam natin kung ano yung kalalabasan tira natin. So ano gagawin natin? Ang gagawin natin is mag-undergo lang tayo ng Hado engine treatment. Tapos change oil tayo ng Hado oil, atomic oil. Tapos yun lang yung gagawin natin para ma-address natin yung so ayan na guys, nag-drain na tayo ng oil. Okay na. So yung oil filter nagpalit na rin tayo, hindi natin na-videoan, pero at least okay na yun. So ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng drain plug, kakabit na natin, tapos change oil tayo para makita natin kung anong kalalabasan ng ginawa natin. Okay, so sige. So ayan na guys yung kanyang fluid. Sobrang lapot. Nalagay na rin natin yung drain plug sa ilalim. So ayan yung drain plug. So makikita mo sa ilalim, marami na siyang oil leak. Ayan sa engine bay. Yun ang problema nito. So ayan, sobrang lapot ng oil. Talagang makapit na yung kita mo naman yung dikit ng oil niya, no? Ayan, halos hindi na nahuhulog yung oil. So ibig sabihin wala na. Yan nagiging cause ng problema niya. Sige. Okay, so ito yung ilalagay natin guys, yung Hado atomic oil na 20W50. So bali 10 liters po yung laman ng 3.0 na Ranger. Ang mangyayari dyan is iiwan tayo ng 2 litro dito. So ano ba yung Hado engine treatment guys? Ito po yung Hado engine treatment natin na package na lagi natin na pinopromote. Tawag niyan, ito ay 5,750 po ang isang set nito. Ayan. So tatlong fuel extreme economy, sa ilalagay mo, ihahalo mo dun sa fuel tank, at yung 500 ml naman, yun ang ihahalo mo naman sa engine oil. Okay, so ang gagawin natin dito is ito naman ang ilalagay natin na Hado atomic oil para sa makina niya, 10 liters. So yun po yung ilalagay natin doon. Okay, so yun po yung mga tawag niyan, ilalagay na natin na wala tayong ibang gagawin sa makina. Kita nyo naman kanina yung screw gauge at yung vibrate. So check natin kung babibrate pa ba yung issue ng engine. So mostly sa nag-i-issue ng vibration, isa lang masabi ko sa inyo, yung yung crankshaft niya, yung main rod bearing, conrod bearing, valve train mechanism. So lahat ng mga parts na movable, na gumagalaw, na may rotation. So kung may rotation na nagkikiskisan, may friction yan. So yun nagiging cause ng vibrate minsan pagdating sa surface, kasi nga mayroong hawak. So especially yung oil mo, kita mo naman yung oil niyan, talagang na yung oil niya, groggy na, ibig sabihin malapot na masyado. So hindi na gaano maganda yung lubrication, kasi yung viscosity ng oil is pangit na. So ang gagawin natin, wala tayong ibang gagawin sa makina. Check natin kung kaya natin ma-recover yung vibration, which is kayang tanggalin ni Hado yung vibration na yan sa makina. Kasi kita naman natin sa engine scan, wala siyang sinabi na any kind of codes doon about sa friction ng engine, kung bakit siya nag-vibrate. Ang sabi niya lang is yung glow plug, tsaka yung isang code na walang related sa engine running, na may connection sa metallurgy ng bakal. So yung code lang doon kanina is yung glow plug 3. So yun lang po yung nagiging issue sa kanya sa DTC. Okay, so ito paliwanag ko sa inyo. So yung engine treatment guys, ang gagawin niya dyan is i-chrome niya yung ito yung before. So may lamat yung liner mo, tsaka yung piston mo. So yan, meron siyang gas-gas. Ayan. So kaya niyang i-revitalize yan into, after ng removal of friction, i-chrome niya yan. Ito yung clearance. Okay, so ang gagawin niyan, yung Hado na carbon is magko-chrome dyan. So automatic mangyayari, magiging maganda na yung clearance, straight na talaga siya. So mangyayari niyan, makinis na yung liner mo. Okay, so yun po yung kinaibahan ng Hado engine treatment. So malalaman din ngayon pag once nga after nating mailagay kung ano mangyayari. Okay, so kung magtatanong naman kayo about dyan sa price niyan, meron po tayong link dyan sa ating video
affiliate po tayo ng Shopee, so pwede kayong umorder anong oras, anong araw. Okay, and then yung auto engine treatment, kung gusto niyo pong orderin sa akin ng actual, pwede niyo pong orderin sa akin, chat lang kayo sa aking messenger sa ating FB page. Okay, so yun lang guys, sige, ilagay na natin tapos check natin kung ano mangyayari. So tara. Okay guys, ayun na, ilalagay na natin yung automatic fluid. Okay na siya. Okay na yan. Okay na. Ibig sabihin, level na siya guys. So, dagdagan natin ng konti pa. Para sure. Ayun, ilalagay na natin tong auto engine treatment. Sasabay na natin to guys. Ito magbibigay ng pinakamalakas na mabilis ang chroming na within 5 minutes. Yung kanyang RPM ay babalik natin sa standard na 1,800 or 1.2 or 1.5, ma-recover na natin yung kanyang engine RPM. So 500 ml po yung ano nito, yung tawag niyan, content formulation. Para lang yan siyang honey, makikita nyo. So yan ang bibigay ng recover, mag engine restoration sa metallurgy ng bakal mo, especially sa liner, piston ring, conrod bearing, main rod bearing. Lahat ng problema doon na may friction, siya po yung magbibigay ng ano dyan, chroming. At hindi yan masusunog guys. Pag dumikit na yan doon, 120,000 km ang kaya mong itakbo para uli masira yung kanyang ano, yung pagkaka-chrome doon sa metallurgy ng bakal mo. Okay? So, ayan na. So, okay na tayo dyan guys. Kita nyo, hindi pa natin linisan yan. Kasi iba-vlog pa natin yan kung paano linisan yan. So, yan natin. Okay. So, ang gawin naman natin, okay, so yan ilalagay natin, tatlong Hado Extreme Fuel Economy. Dito po yan sa fuel tank. So, sa magtatanong sa akin, walang ibang paglalagyan yan, dito lang yan sa fuel tank. So, 250 ml po yung isa niyan, tapos tatlong ilalagay mo dito. Okay? Sige, buksan ko muna, tapos balik tayo. So, pag binuksan mo yan, meron po yung seal, ayan. Okay na guys, so nabuksan na natin, buhusan natin yung ano, tatlong piraso.
So 3 piraso ang ilalagay natin. So ang gagawin niya naman, lahat ng carbon deposit doon sa piston top, ano niya yun, itatanggalin niya yun, i-decarbonize niya yun. Tapos mismo yung piston ring mo sa first ring, posible ito, pero ito talaga yung trabaho niya. Technology kasi ito eh. Siya na mismo ang magtatanggal ng carbon buildup doon sa piston canal ng first ring na hindi inaabot ng oil. So na mostly yan lagi ang mayroong problema, nag-stack up siya guys. Yun po yung nagiging rason kung bakit nakaka-recover yung makina, sapagkat nagkakaroon siya ng tension ng ring. Okay, so sige, yan na guys. So check natin, trabaho natin. So yan na yung ilagay natin, tapos isang 500 ml, and then papaanda rin na natin makina. Kita nyo naman, di pa natin nilinisan yung engine, so ibig sabihin groggy pa talaga yan. Okay, so sige, enter na natin guys. Okay, so start natin makina. Okay, so ang gagawin lang natin dyan, i-idle natin yung engine. Hindi na tayo tatakbo pa na makina. So idle mo lang yan ng mga ilang minutes. So magugulat ka, magkukusa lang yan siya, babalik yung compression into into original, yung original niya na setting mismo sa kanyang compression, especially yung kanyang engine RPM guys. Ayan, yung engine na tawag niyan. Okay, wait lang. So ayan, may kita natin dito after few minutes. Hindi natin ikakat yung video para maramdaman nyo yung engine RPM. Ayan, so 1,200, ma-recover na natin yung yung galit ng makina, which is yun talaga yung pinaka standard. Sa totoo lang, matagal na rin akong nag-promote nito. Marami ako nakikita na unit na although bago pa sila, pero after 1 year, 2 years, dito lang sa Gensan, nagkakaroon na siya ng loss compression, yung kanyang RPM. Kailangan mo ng apakan ng todo 2,500 bago magalit yung makina. So yung mga ganong unit guys, ito kita nyo naman yung history, nagkaroon siya ng vibration, wala siyang DTC na engine related sa engine vibration. So ang nangyari, yung loss compression, low power na rin yung RPM, pero i-recover natin yan into 1,200, magalit na yung engine, maka-recover na siya. Okay, so yun po yung gagawin natin. So hayaan mo natin yung engine mag-calibrate mismo sarili niya. Tapos hayaan natin na yung Hado atomic oil is maka-recover mismo doon sa loob, mag-chrome siya ng sarili niya. Okay, so nasa pa lang tayo guys, nasa almost mag 2 minutes pa lang tayo. So hindi natin ikakat yung video para makita nyo kung ano yung ginawa natin, na wala tayong ibang ginawa sa mismo sa loob ng makina. Hindi tayo nagbungkal ng mga turbo, ng EGR, kung ano-anong ginawa natin. So yun lang, Hado lang yung ginawa natin. So sensya na kayo, medyo madilim, palobat yung cellphone natin. Okay. So 2 minutes and 19 seconds. So ang gagawin naman ni Fuel Extreme Economy, yung nilagay natin sa sa tawag yan, sa fuel tank, tatanggalin niya lahat ng carbon buildup doon sa top ng piston mo, especially sa valve set tsaka valve tip. So nagkakaroon ng loss compression kasi nga mayroong singaw yung barbula. So dahil doon sa mga carbon buildup na nabuo mismo doon sa loob ng combustion chamber, so kakalso yun doon, kasi especially sa exhaust, kasi doon talaga lumalabas yung mga smoke, and then yung carbon, kasi yun ang labasan. So tutunawin niya yun guys, and then pag tunaw nun, yung mga tawag yan, yung friction ng valve set tsaka barbula mo, valve tip is meron yung mga butas. Kung dadaan mo sa metallurgy ng bakal, atomic metal structure, meron siya mga butas. So ang gagawin niya, i-chrome niya yun. Kaya magugulat ka, para ka ng valve resetting, kasi nga kusa siyang magkukroom na wala kang ginagawa, dahil doon sa hinalo natin na Fuel Extreme Economy. And then yung engine mo naman, ang mangyayari naman nun guys, yung lahat ng gas sa liner mo, conrod bearing, windad bearing, even ang turbo shafting na dinadaluyan ng oil, kaya niyang i-chrome, kaya niyang abutin. Lilinisin niya yun. After that, siya na mismo magkukroom nun. Wala ka na ibang gagawin kundi ilalahalo mo lang yun. So papandarin mo lang ang makina, wala ka na ibang gagawin. Kumbaga si Hado na yung magagawa ng paraan dun kung paano niya yun sistemahin. So yun po yung nagiging trabaho ni Hado. Kaya magugulat kayo sa mga video natin, naglagay lang tayo, pagkatapos niyan after 5 minutes naka-recover yung makina. So wala tayong ibang gagawin dyan guys, kundi yun lang, ihahalo mo lang talaga siya. So sa nagtatanong sa akin, ilang taon bago mawala? So inuulit ko, 120,000 kilometer
Pag once na na-chrome na yung Hado engine treatment doon guys, hindi na po yan matutunaw. Didikit na yan mismo, sabi nga carbon ceramics kasi yan eh. So mangyari yan, makukrom siya. Okay, so sa metal siya nakukrom mismo doon sa may friction. So tatanggalin niya yung friction, ang mangyayari, ikukrom niya automatic. Tatapalan niya yung mga butas na nagasgas doon mismo sa mga lahat ng bakal na mayroong gas-gas o may friction. Okay, so 4 minutes and 28 seconds pa lang tayo guys. So 5 minutes ang natin, tawag yan ng oras para maramdaman natin yung engine RPM kung mag-changes pa. Tsaka yung especially yung vibration, yung RPM. Talagang malakas ang RPM ang ito guys, ang engine vibration. So hindi ko kinakat ang video sapagkat para makita nyo talaga kung paano natin siya tinira. Okay, so kasi baka sabihin na nag-cut ka ng video sir kaya ganito ganyan. So after na paglagay natin, ito na, ni-start natin. So makikita natin kung ano makalalabasan. So i-RPM natin guys. Kita mo yung galit ng makina oh. Ayun oh. Makita mo yung galit ng makina guys pag inapakan mo yung accelerator pedal. Hindi po ito Ford kasi hindi po yan cable type po yan. Puro yan mga electrical wiring. So makita mo yung balik ng RPM mo. Yan oh. Kita mo yung galit 1,000. Ayan oh. Kita mo yung response ng engine guys. So 5 minutes na tayo in 36 seconds. So pwede na itong i-RPM ng malakas. Mararamdaman mo na yung changes. Yan oh. Lumilindol na yung buong makina, yung buong unit. So wala lang kasi akong wala akong lobat ako eh. So ayan na guys, medyo malabo dahil palobat ako. So at least makita nyo kung paano ko siya tinira. Ayan oh. Oh, galit na yung makina into 1,000 oh. Pag ina-RPM mo yung pedal, nagre-response agad yung engine. Which is yun ang pinaka good good condition ng ECM sensor at pedal acceleration sensor. So ibig sabihin accurate yung lagay mo. Kita nyo naman ang response. Oh. Sobrang galit na yan guys, 2,000. So kung i-aapakan mo pa, the more mong aapakan, the more siyang magagalit. Okay? Ayan oh. So ibig sabihin okay na yung RPM, naka-recover na guys. So ayan oh. Pinipitik-pitik ko lang pero tingnan nyo yung laro ng RPM tsaka ng ECM tsaka ng accelerator pedal. So nagkakasundo na sila. So yun lang ilagay natin, Hado engine treatment lang guys, wala tayong ibang ginawa. Okay, and then wala na siyang code. So check natin yung yung labas. Palubat pa yung cellphone natin. I-open natin baka mag-lock. So kita nyo naman yung kahoy lang yung So ayan na guys. Wait lang, palobat tayo guys. Okay guys, so ngayon pasensya na nakat kasi nga naglobat ako. So check natin yung vibration ng engine kung ang kalalabasan. So ayan, nakita nyo wala na siyang vibrate. So na-lessen yung vibrate guys. Tsaka pakiramdaman yung mabuti yung andar ng makina. Tahimik na rin. Okay, hindi na ganun kalakas. Yan, wala na yung vibrate, hindi tulad kanina. Makita mo talaga yung vibrate, talagang sobrang lakas. Okay, so yan yung yan yung mga, kita nyo wala pa nalinisan yan. Okay, so ang gawin natin, check natin yung RPM. At least na-address natin yung vibration na wala na. Actual natin kanina kasi wala tayong wala tayong lights. Ay, hindi na tayo pwede mag-lights kasi palobat na tayo. Okay. So ayan guys, tingnan mo yung RPM natin. Okay, nawapakan ko yung RPM. Okay, wala mo. Yan. Kita mo yung response ng makina, talagang ibang-iba. Kumbaga responsive agad siya. Pag inaapakan mo, nagre-response agad. Akala mo naka-throttle yung naka-cable type yung niya. Pedal accelerator sa throttle, So responsive agad siya. So ibig sabihin malakas yung compression sa loob. Mas lumakas na siya ngayon guys. Oh. So tingnan niyo yung palo, almost nasa kuwan lang ito. Tawag niyan 11 kasi naka-aircon tayo. So galit na siya. Oh. Kita mo yung galit.
So ganun, no. Yan ang galit guys, oh. Ayan. So ibig sabihin naka-recover na yung makina. Ayan, oh. So 1,000 galit na. So yun lang guys. So at least nakita nyo kung paano natin dinrabaho. Wala naman tayo ibang ginawa doon kundi naggamit lang tayo ng hot engine treatment. Yun lang natin pinopromote. So wala tayong walang ibang technology guys na kayang mag-chrome sa loob ng makina, magtanggal ng friction at magtanggal na kung ano-anong mga carbon build-up doon sa loob ng piston canal, especially sa piston ring na dudukot doon, tsaka sa valve tip at tsaka sa valve set. So yung hot engine treatment lang guys. So yun lang, please share my video kung magtatanong kayo sa akin about sa product. Nandyan po sa may affiliate po tayo ng Shopee, so pwede kayong click dyan. So andyan yung product na mga Hado Atomic Oil. So available po yan sa Shopee. Okay, so magtatanong sa akin, legit po yun. Basta sa ano lang natin, dito lang sa ating link, ating channel lang kayo bumili. So kung gusto niyo naman mag-actual ng bili ng treatment na yon, so 5,750 po ang ating isang set po nun. So makikita nyo naman sa ating mga comment section, ating mga reply, yun po yung pricing. Hindi po nagbabago yan since 2022 ako nag-start ng hot engine treatment. Okay, so please share my video, subscribe to my channel. Bye bye and God bless. See you.